Hi everyone! Welcome back to our channel. So hopefully meron na tayong podcast. Okay? So this is Ma'am Saki. So I'm a registered guidance counselor and a licensed professional teacher. So I recently pala graduate na sa aking PhD major in educational management. Okay? So sa last video we tackled about yung mga questions about my previous topic dun sa YouTube ko, no, ang in-upload ko doon sa aking, click nyo na lang ha, yun sa link, yung PRC requirements for RGC. So, yun, yung mga questions doon. So, sinagot natin doon sa previous video. So, ngayon, ang topic natin is, nasa na yun? Okay, so yung program ng guidance and counseling, licensure examination to ng guidance and counseling during the examination. Okay, so usually ang ating pong exam, if you are planning to take a board exam for the RGC, so meron tayong 2 days. Okay, so generally, mag-start ng first day natin from 7 a.m. to 7:45. So, kailangan nandun na kayo before 7 a.m. sa venue. So, baka traffic or baka kailangan mo pa. Kasi hindi ka na palalabasin. Okay? So, mga 6 o'clock or 6:30 as early as that dapat na sa venue ka na. Okay? So, i-mindset mo na ang iyong sarili. So, mag-start ng 7 a.m. Kasi once na nag-start na, hindi ka na i-allowed ng PRC staff para mag-take ng board exam kung late ka na. Okay? So, 7 o'clock to 7:45, may 45 minutes ka to general instruction and filling up of forms. So, kung nakapag-take ka na ng board exam, kagaya ko nakapag-take na ako ng LET bago pa ako mag-RGC. So, I know the drill. Okay? So, kung ikaw ay second license mo na to, or third license mo na to, so alam mo na may general instruction and filling up of forms. Okay? So, kailangan is naka-mindset ka na doon. Okay? Then, from 8 o'clock, mag-start na yung exam itself. From 8 a.m. to 11 a.m. So, ang unang exam is counseling theories, tools, and techniques. Ito yung pinakamalaking percentage dito sa board examination, which is 35%. Okay? So, kailangan malaki talaga ang hatak mo dito. Kasi 35% nung total board or total exam is dito manggagaling yung question. So, from 8 o'clock to 11, 9, 10, 3 hours, diba? 3 oras mo siyang sasagutan. So, counseling theories and tools and techniques, 35% or 175 items. So, dapat is at least, di ba, ang passing rate is 75. So, 175. Meron 75% ng 175. 130? Ano ba? 130? 125? Wait lang at hindi masyado tayo sa mathematics. 131 or 132 points para mapasa mo yung 75%. So, dapat mataas ito kasi 35% hihilahin niya. So, 131, 132, 132, dapat tama ka dito sa 175 items na to. Okay? So, minsan, parang dun sa tinuro sa amin ni Miss Raish, yung aming reviewer, top notcher siya. Parang kung 132 ang passing, dapat ang correct score ko na target is 150. Yan, yung mga ganun kaming nilalagay sa para motivated, magkamali ka man, pasok ka pa rin sa cut-off. Okay? So, from then, after nun, magla-lunch break na. So, kakain ka na. Hindi na nila pinalalabas. Siguro, depende sa review center. Pero nung time namin, that is 2022, dito kami sa sa Manila kami nag-exam. Sa Robinson nga. Ayala Mall. Sa Ayala Mall, Cinema 5. Alam ko pa. So, bawal na lumabas. Except CCR ka lang. Tapos, hindi ka pwedeng lumabas ng venue. Okay? So, dun ka na, may dala ka ng pagkain, may dala ka ng water, may dala ka ng mga parang chocolates para ma-refresh ka. Ako, may dala akong rub para alam mo yun,
buhay na buhay ang ating isip. Then, after ng lunch break, mag-start exactly ng 1 o'clock to 2:30. So, 1.5 hours career guidance naman. So, 10% yung career guidance, which is 100 item. Again, 75% para pumasa ka is 75. Tama, no? 75% ng 175. Tama ka, no? Of course. So, dapat 75 items, pasok ka na. Dapat yun ang tamang sagot mo. So, ano bang nilagay ko? Parang 80 points. Parang 80 points ang target kong matamaan. So, ganon. So, during that time, di ko na kayang bilangin kung ano yung mga sure item. Kasi before, binibilugan ko yung, or chinecheckan ko. Halimbawa, question number 1, sigurado akong tama ko dito. May check na yun. Tapos, at the end of the exam, bibilangin ko kung ilan yung sure kong item para alam ko kung papasa ako. Pero, nung RGC talaga, hindi ko kayang magbilang kasi kulang na kulang yung oras. Kasi very situational yung lahat ng kanilang tanong. For halimbawa, for the career, Juana is having a hard choice choosing a career because he is excellent in that blah 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 blah. So he asked the guidance counselor what career she will take or he will take, ganyan. So ganun situational. Tapos lahat siya is kung ikaw ay teacher, alam mo yung multidimensional question. Ganun, pare-pareha siya. Tapos isa lang yung best answer. So kaya medyo mahirap. So hindi ko na nagawang magbilang kung ilan yung sure kong question. So, after career, so ito yung last exam during the first day. From 2:30 to 4 o'clock, foundation of guidance, philosophical, psychological, and sociological. Ito ko parang na-miss ko tong review na to no, ng Saturday. Saturday kasi yung review center, Saturday, Sunday. Na-miss ko to kasi parang may event kaming pinuntahan. So, hindi ko talaga to masyado, pinaggugulang ko talaga to ng pansin. Kasi sabi ko kay Miss Raya, hindi ako naka-attend ng pwede pong pasendong recorded, ganyan. Sinend niya yung link, tapos after 24 hours, didelete na siya. So, yun. Tapos dito pa ako mataas. Very good ako dito. Mataas yung aking score dito sa foundation of guidance. So, philosophical usually yung mga questions. So, again, this is a 10% question or 100% item. So, dapat 75 points pa na, pasok ka. Okay? So, kung bababa ka dun sa ibang items, at least dun sa iba, mas mataas sa 75. Okay? So, yun. End of first day. Tapos na ang ating first day ng examination. So, day 2 na. So, day 2, mag-start siya ng 8 o'clock. So, tapos na yung ating, nakapag-fill out na kasi tayo ng general instruction. So, mag-start na yung dito natin ng 8. Pwede kang matulog ng mahaba during the second day. Pero, parang wala naman talagang nakakatulog ng ganun. Kasi, parang nag-review ka pa din ng kaunti. Nagbasa ka pa din kaunti nung gabi nung Wednesday. Siyempre, nagdasal. Okay? So, from 8 a.m. to 10 a.m. So, 2 hours yun. Tama ba? 9, 10. Ayan, 2 hours. Is group process. Itong hirap din. Ang hirap nitong group process. Okay? So, siya ay 20% nung exam or 120 items. So, ilan yung 75% ng ng 120 na dapat correct ka para makapasa ka dun sa group process? 90 points. So, dapat maka 90 points kang correct para mapasa mo yung item ng group process. Okay? So, although ito total naman siya, pero yun yung target mo. Okay? Para if ever 75% yung mo, lahat, ang tataas, diba? 75% yung iyong magkakalabasan. Pero ayaw naman natin nun, at least mga, diba, 76 or higher. So, yon. So, 90 points. Parang ang target ko dito, 110 or 100 lang. Ganun. So, kung di naman ako nag-failed, at least, kung di ko naman na-target yung 90 points, at least, na-target ko sa ibang subject. So, nagigets nyo. So, ganun yung idea ni Miss Raish. So, next is, yung second day, second subject naman is from 10 o'clock to 12 noon.
So, 11, 12. Psychological testing. So, psychological testing is 15%. Kung pasado ka na ng RPM, so madali mo na itong masasagutan. Okay? Kasi hindi pa ako nag-exam ng RPM. Kasi during nung graduate kami, hindi pa siya required. Wala pang exam. Then, psychological testing, buti na lang, luckily, nagtuturo ako nung sa college ng stat. So, dahil nga yung husband ko is professor din. So, naturuan niya ako nung pa lang ako nagtuturo ako sa psych test, ng psych stat, ganun. So, medyo familiar pa ako. So, number one ba? Oo, nag-top 1 pa nga ako sa pa-quiz ni Miss Rach dun sa review exam niya eh. Pero dun sa isang parang topic lang. So, psychological testing, 15% siya. Medyo mataas din siya. Okay? So, 100 item lang siya. Dito sa testing, may computation, pero minimal lang naman. So, may dala kayo dapat calcu. Yung calculator nyo, hindi siya dapat digital. Bawal din nga pala yung mga Apple Watch yan. Bawal, iniwan ko yung akin kasi, alam mo yan, babang tayong ng violation. Ayaw natin yan. So, psychological testing is 100 items din. 15% ng 100? Hindi pala. 15% yung weight. 100% item, 75% dapat. 75 item dapat yung mapasa mo. Okay? So, konti lang yung mga, dito. Konti lang yung mga, parang computation. Pero mahirap din siya. Parang mga tests, mga ganun, mga examination. So, mga psychological test, yan, evaluation, psychological assessment, ganyan. Yung iba meron siyang mga computation, yan. Then, 12 o'clock to 1 is magkakaroon na kayo ng lunch break. Again, bawal pa rin lumabas. Then, 1 o'clock to 2:30, hanggang 2:30 lang yung exam. Yung last exam is organization, administration, and supervision of guidance services and program development. Ito, favorite kong subject dun sa review. Isa sa favorite subject ko. Kasi, parang for me, madali lang siya. Kasi parang how you're going to manage lang naman yung service. If meron kang experience na maging sa guidance and counseling, halimbawa guidance associate ka, assistant guidance counselor ka, so mas madali mo siyang maintindihan. So 10% lang to. So 100 items then 100 questions. Tapos ay 75% then dapat mapasa mo siya or ma-hit mo yung target mo, 75 points, para pasado ka sa organization. So, yun. So, paano nga ako, pa-compute? So, again, 175 sa counseling theories and techniques, 100 items sa career, foundation ay 100 din. Yun is 375. In total, sa one day, 375. Pero lugaw na lugaw yung utak mo dyan. 375. And then sa day 2, 120 items sa group process. Tapos ay psychological testing is 100 items. And then organization, administration, and supervision of guidance services and program development is 100 items. So 320. Tama? So, sa day 2, 320. So lahat ng question is 695. So, 695 yung question. So, hindi naman siya may weight kasi siya. So, dapat mas mataas yung counseling theories, tools, and techniques mo para mahigit yung iba. So, ang top 1 na kamataas is counseling theories and techniques, tools and techniques, 35%. Kasunod is group process, itong hirap, 20%. And then, psychological testing yung ikatlo, 15%. And then, the rest, 10%. Okay, then yun, uwian na kayo. Punta kayong simbahan, magdasal kayo kay Lord para kayo ay pumasa. Kasi prayer answers talaga. Okay. So yun yung ating topic for today. So sana na unawaan natin or natutunan natin. So if you find this video knowledgeable or it help you to understand the subject weight and items, number of items para makapag-prepare na po kayo sa
board examination. So, malapit na. By August, every August kasi yung examination. Okay, that's it. So, hopefully you find this video informative about the subject, weight, and number of items in board exam for the RHEC. So, if you like this video, you can share it to your friends na magte-take din ng board exam. And please click the notification bell if you want more video about this. Pwede din po kayo mag-comment down below kung ano yung topic na gusto nyong next. Okay, so pwede tayo mag-invite ng counselor about their experience. So marami tayo niyang friends. Okay, so yun lang. Thank you and have a great day.